For today's video guys, may isi-set up tayo na Tapo wireless CCTV. Ito po ay Tapo C211 yung model. First, punta tayo sa Google Play Store at search natin ang Tapo apps. Tap natin yung Tapo app. For me, hindi ko na i-download to dahil na-download ko na to at may naka-install ng dalawang CCTV. Pero sa inyo, kailangan nyo i-download yan. Pag tapos na kayo mag-download, open nyo na yung Tapo apps. At dito, pipindutin nyo lang yung plus sign, yung nasa itaas. Tapos add device. Ngayon, yung i-click niyo po ay indoor cameras dahil ang model ng ating Tapo ay pang indoor. At hanapin natin yung Tapo C211. At dapat yung ilaw niya ay blinking red green. Ngayon, hanapin na natin yung model ng ating Tapo na Tapo C211. Click natin yan. Yan dapat yung instruction, dapat blinking red green. And then click lang natin yung next. Dito need natin mag connect sa wifi ni Tapo para ma-config natin siya. Pwede nyo yung i-click yung nakikita nyo yung Tapo Cam CC65, pwede nyo rekta dyan. Pwede rin dito mismo sa wifi ng ating cellphone. Yan, click natin yung Tapo. Yan, connected na po yung cellphone natin sa wifi ni Tapo. At naghahanap na po siya ng mga wifi networks na pwede siya ma-connect. At dito natin siya i-connect sa TP-Link. Yan yung wifi name ng modem natin, si TP-Link. Click lang natin. Tapos dito manghihingi siya ng password. Type lang natin yung password ng ating wifi modem. At pagkatapos natin i-enter yung password na mahaba, click natin yung next. Then next ulit. Tapos dito may maririnig kayo na connecting to wifi. And then magsasalita siya ulit. Sasabihin niya wifi connected. Tapos hintay kayo ng ilang segundo. Basta konting hintay lang. Fast forward natin para mabilis. At dito pwede nyo na palitan yung pangalan kung ano yung gusto ninyo. For me, lalagyan ko lang siya ng ROM 5. And then next, bahala na kayo mamili dito kung ano yung i-click ninyo. Pwede kayo sa custom, maraming pagpipilian dyan. Sa akin, ilagay ko na lang yung bedroom. Then next, dito yung icon ng ating Tapo. Pwede kahit saan dyan yung pipiliin nyo. Pero yung ilalagay ko yung logo na kamukha ng Tapo.
ng aking camera. Click lang natin. Pindutin lang natin yung sounds good. Ibig sabihin okay na yung setup. Diyan, skip lang natin yan. Dismiss. Got it. Or let me think. Kayo na bahala. Dito, sinasabi niya na kailangan mo na lagyan ng SD card. Hanggang 512 GB yung pwede mo ilagay. Minimum of 8 GB. Para makapag record siya ng mahaba-haba. At dito sa kanyang firmware update, got it lang. At ayun, successful yung configuration natin. Naging 3 na yung CCTV natin dito sa ating Tapo apps. May nadagdag na ROM 5. At dito, for my experience lang, dapat kung saan nakakunik yung Tapo CCTV ninyo, mas maganda na doon din kayo mag-connect sa modem na kung saan nakakunik yung Tapo CCTV. Dahil napansin ko na mas responsive siya. Lalo na kapag nagre-review kayo ng mga kuha. Pero pwede nyo naman pa rin yan ma-access ang inyong wireless CCTV kahit saang lupalop kayo ng mundo. Basta may wifi kayo at malakas yung internet. At ngayon guys, pindutin natin yung room 5. Then pan tilt. Pindutin natin yung pan tilt. May nakikita kayong up and down na arrow at saka left and right. Yan, pipindutin nyo yan para maipwesto nyo yung camera kung saan nyo gusto siya nakapokus. Tapos pagtapos na kayong makahanap ng magandang anggulo, click mo yung plus sign, yung nasa baba, yung 4, para ma-add na yung gusto nyong anggulo. Pwede kayo mag-add hanggang 4. Bali, shortcut nga pala yan para hindi ka na mahirapang magpindot-pindot dyan sa pan tilt. For example, yung number 4 na plus sign ay naka-assign sa kusina. Tapos, yung number 1 naka-assign sa sala. Pag pinindot mo yung number 4 na plus sign na naka-assign sa kusina, ay automatic na lilipat yung focus ng camera doon sa kusina.